easy go. Okay, game. Discuss muna tayo ng concept and principles about compound interest before tayo mag-solve ng mga sample problem. So, ano ba yung compound interest? So, basic definition, it is the interest on the top of interest. So, unlike kasi sa simple interest, halimbawa, papatungan mo ng tubo or interest yung principal amount, palaging nakatingin lang tayo sa pinakaunang amount ng pera. Kasi pagdating sa compound, ito yung pagkakaibahan nila. Halimbawa, from this year hanggang sa susunod na taon, nagkaroon ng interest. So, meaning, halimbawa, from 100 pesos, naging 150 pesos. Ngayon, for the next year, yung pagbabasehan na ng interest mo is hindi na yung 100, kundi yung 150 pesos na. Yung current price ng mismo or worth ng pera mo. So, that is the compound interest. Kaya sinabi natin interest on the top of interest. So, ito yung formula na need natin i-memorize. Actually, kahit isa lang dyan yung kabisaduhin mo, as long as naiintindihan mo yung mga parameters dyan. So, explain natin isa-isa. Pagka ito yung ginamit mo, okay lang. So, future amount is equal to P times 1 plus I raised to N, or pwede mo rin itong gamitin. Ito yung mostly ginagamit ng karamihan, lalo pat nasa book. Ito yung represented sa book, and also ito rin yung madaling gamitin kasi direct substitution. Pero ito yung kasi hindi kasi na ituturo ng clear, mostly sa undergrad, sa college, na kapag ka ginamit mo ito, dapat nababantayan mo yung unit ng interest rate. So, may separate discussion din ako para doon, para mas lalo nating makuha yung principle kung kailan ito hindi na pwedeng gamitin and kailan ito pwedeng gamitin. So, malinaw na. So, define natin muna ng mabilisan. So, alam mo naman na yung P is principal value, yung F is future value, yung I, dito na, rate of interest per interest period. Meaning, pag ginamit ko itong formula, which is merong I, dapat nababantayan mo yung period na nangyayari na. So, ang tinitignan mo naman dyan mostly is yung period ng payment. So, mas makakuha mo yan pagka may example na. Yung R, tinatawag natin nominal interest rate. So, ano ba yun? Para siyang, kung ano yung given sa yung interest rate, tapos sinasabi kong ilang compounding period meron. So, parang ganon. So, kung anong binigay sa'yo and ano yung naka-state na compounding period, yun na actually yung nominal interest rate. Kaya nga, pagka ginamit mo siya dito, dapat nababantayan mo yung compounding period, which is ito yung M. Kasi pag ito yung ginagamit natin, ito actually yung mas general formula talaga eh. So, ito, specific formula na to. Pero kung ito yung ginagamit mo, kailangan mabantayan mo yung nominal interest rate na binabanggit. Kasi kailangan yung nominal is ma-convert mo dito sa I. Yung interest per interest period talaga mismo. So, yung M is the number of compounding periods per year. So, may mga iba't ibang values yan. Sulat natin dito yung mostly lumalabas sa mga problems sa exam. Sa mga exam. So, para sa values of M, dito tayo. Values of M. Yung mga common lang yung isulat natin. So, pinakaalam mo is compounded annually. Compounded annually. Pagpasensyahan mo na yung spelling okay lang na mahina. Okay lang, tanggap kong mahina sa spelling basta malakas sa structural, syempre. Next, compounded semi-annually. Dito kasi ako nalilito kung naka-double L or hindi. Bahala na. M is equal to 2 pag semi-annual. So, isa pa na common lumalabas sa mga problem.
compounded quarterly. So ang M naman nito is 4. Monthly tayo, so compounded monthly. Ang M naman ito is 12. Compounded, so last na. Compounded continuously. So ang M nito is infinite or approximately malaking number. So ang ginagamit ko pag malaking number, 4 na 9. So, depende sa'yo. Basta kaya ng calci basahin. Kasi minsan pagka nilalakyan mo naman ng sobra, yung calculator na yung sumusuko, hindi niya na ma-compute. So, nagmamat error. Ngayon, kung meron tayong ganito, ito kasi yung special type of compound interest. Para dito, kung ayaw mong kabisaduhin ito, sabi ko nga, pwede ka nang lumaban. Kahit sino dito sa formula ang gamitin mo. Pwede ka nang lumaban. Pero, may mga derived formula kasi ang mga reference books natin para, yun ba, pampabilis ng solution. So, ngayon, sulat ko na lang dito, kapag compounded continuously, so, sulat natin ito, kapag compounded continuously, meron siyang derived formula na rin para sa future amount na mas maiksi. Ito, yung alaga mo. PERT. Yun yung alaga mo, si PERT. Ayan, so box natin ito. Another formula. PERT. Then, define natin ng mabilisan. Yung R dyan is the nominal. Yung pa rin, nominal rate or nominal interest rate. Nominal rate of interest. Then yung T, number of years. Uy, parang may nakalimutan ako dun sa taas. Number of years. Dito yung N. So, hindi ko kasi sinulat kasi kailangan nga mabantayan yung N. Hindi ko kasi pwedeng i-define na year kaagad yung N eh. So, halimbawa dito, pag tinitignan ko itong formula na to, yung N dito, yung N dyan, yung N dito, nagre-represent sa number of year. Pero pagka tinitignan ko ang formula na nasa taas, ang N dito corresponds to number of period. So, importante na yan ma-illustrate natin sa cash flow diagram. Kaya hindi ko siya sinama dito, Kasi pag ito yung ginamit kong formula, ang N dyan, hindi year, kundi the total number of period mismo. Then, dito, pagka ginamit ko itong formula, nagre-represent yung N as the number of year. So, dito, yung T, specific na tayo dyan. Number of year talaga, yung T sa formula na ito. Ayan, so bali yan yung mga formulas na need nating gamitin sa mga problems na ibibigay natin. Ngayon, sama ko na rin sa discussion natin is yung effective rate of interest. Sama ko na rin dito, Sulat natin. Effective rate of interest. So, ano ba to? Define natin ng basic lang. So, ito. It is the actual, it is the actual or exact interest rate earned by the principal naman dyan during a 1 year period. So parang kung halimbawa mayroon kang nakitang interest rate na sabi doon 4% compounded monthly, hindi talaga yun yung tubo na makukuha mo sa isang buong taon. So, ibig sabihin, yung 4% compounded quarterly na yon, pagka tinignan mo yung isang buong taon, hindi talaga yung interest rate. So, kung ano man yung interest rate sa isang buong taon, yun yung tinatawag nating effective.
rate of interest. So, the actual or exact interest rate earned by the principal during a 1-year period. So, paano natin tinitignan? Yung mga book, may mga derived formula yan actually. Pero ganito natin siya i-interpret. Ang gusto nga natin is maintindihan yung nangyayari sa pera. Sige, gawa tayo dito ng dalawang cash flow diagram. Pag-compare natin. So, halimbawa, meron tayong ano bang magandang example? Meron tayong I na siguro ko ano nga yung natin, ang symbol natin sa nominal rate R. So meron for example tayong 4% or sabihin natin, baka malito kasi 5% compounded quarterly. Yan, compounded quarterly. Ngayon, kung compounded quarterly yan, ibig sabihin, sa isang buong taon, meron tayong 4 na periods. Tama na. So, meron tayong 4 quarters sa isang taon eh. So, maglalagay ako dito ng period. So, ang ilalagay ko dito is 0, 1, 2, 3, and 4. Pero pagdating dito, 0 and 1 lang. Yung 1 na to, yung 1 nito actually, same ang location yan dito sa period 4 nitong unang cash flow diagram natin. So, kumbaga, nandito rin yung 1 sa paningin mo. Ayan. So, kumbaga, kung ano man yung time frame nito, ganun rin kahaba yung time frame nito. Kundi, ang perspective natin dito, ito ay quarter. Quarter ito. Ito ay quarter. Quarter period. Tapos ito naman ay year. Year period. Ayan. So, ibig sabihin, kung halimbawa, meron ka ditong principal P, tapos nung kinuha mo siya doon sa period 4 na F, pagdating mo ito sa year period na cash flow diagram, kung ano man yung principal P mo dito sa unang period, sa period 0, dapat same ang makukuha mo rin future pagdating dito sa period 1 nitong cash flow diagram na ta. So, ganito ang ginagawa natin. Sabi natin, sa isang taon, kung ano man yung interest doon, sa isang buong taon, yun yung tinatawag ng effective interest rate. So, ngayon, pangalanan ko itong FE, kasi dito magmumula yung effective interest rate natin. And ito, pangalanan ko lang ito as F lang. Ito, pangalan natin as F lang. Ngayon, ang gagawin mo, based sa cash flow diagram, since pareho lang naman yung time frame nito, pareho din yung hinulog mo, walang nagbago. Pareho din, for example, yung nominal rate mo. So, ibig sabihin, pwede kong ipag-equate yung F mula rito and F mula rito. So, F is equal to FE. Ngayon, mula dun sa formula natin sa taas, i-expand natin yan. So, para dito sa unang F, pwede mo siyang i-expand as P times 1 plus the given nominal rate over the compounding period raised to compounding period. Ngayon, may n pa dito. Kaso nga yung n dyan is 1 lang naman kasi kino-compare natin siya sa isang taon lang. Ayan, malinaw yan. Ngayon, expand rin natin yung FE that is equal to P times 1 plus, ang gagamitin ko ditong symbol ng I is I subscript E, meaning nagko-correspond na siya sa effective rate of interest. Ngayon, actually, kung i-compare mo siya dito sa formula na ginamit ko sa left side, actually, dapat mag-over M pa ako dyan. Kaso yung M dyan is equal sa 1. Kasi nga, this is compounded annually. Diba? Pagka compounded annually ka, yung M mo is 1. Kaya, hindi ko na rin susulat pa dyan. Tapos, pagka niraise ko ito, pag niraise ko ito sa exponent na kung ano man yan, ang ilalagay ko dyan is 1 para sa compounding period and also 1
para sa number of year, which is ito 1 year lang naman. Kaya kahit hindi ko na yan isulat dito. So, ang mangyayari, since pareho lang naman yung hinulog mo dito and dito, pwede mo itong i-cancel. Cancel. So, ang matitira dito sa left side is 1 plus r over m raised to m. Then dito, 1 plus ie. Isolating ie, ito na yung magiging equation natin. 1 plus r over m raised to m minus 1. This is actually the formula sa mga reference books natin na nagsasabi ng effective rate of interest. So, pwede mo siyang i-memorize pero no need na pilitin kasi nga, galing lang naman yan sa principle ng cash flow diagram as long as naiintindihan mo. Ngayon, paano pagka tinanong ka, what is the effective rate of interest for compounded continuously? So, sabi nga natin, ito yung special type of compound interest. So, paano pagka compounded continuously? Ano naman kaya ang specific formula niya for effective rate of interest? Compounded continuously. So, ito yung magiging effective rate of interest niya. Mag-i-start tayo palagi sa F, future amount ng given sa ating type of compound interest, which is sa case natin, continuously. Ngayon, sa right side ulit, yun yung effective future. So, dito manggagaling effective rate of interest na hinanap natin. Then, expanding, alam natin kung ano ang formula ng future amount kapag ka-compounded continuously. Yun yung alaga mo, di ba? Yun yung PERT. Yun yung PERT. So, P, E raised to RT. Ngayon, yun pa rin yung magiging formula niyan. Siyempre, ito pa rin yun. So, magiging P times 1 plus I effective raised to 1. So, hindi ko na susulat. Since same lang naman nga yung ihuhulog mo, so same itong P dito sa P dito. So, matitira sa left side is E raised to RT, then 1 plus IE. Isolating IE, ito naman yung magiging equation natin. E raised to RT minus 1. Ngayon, baka magtaka ka. Sabi mo, uy, sa book walang T. Mawawala din yan. Actually, kasi nga, ang pinag-uusapan nating cash flow diagram, every time na effective rate ang pinag-uusapan, 1 taon lamang. So, ibig sabihin, yung T dito, which is sabi nga natin, number of year yan, is 1. So, magiging ganito na lang. I effective is equal to E raised to R times 1, di ko na isusulat, minus 1. So, ito naman yung magiging ito naman yung magiging formula natin for effective rate of interest kung ang sinabi sa problem is compounded continuously. So, yun lang. Sampulan natin sa next tutorial natin. Sample tayo ng problem.